Paboritong sundalo ka ba ni Lord for this 2025? Marami ka na bang dinaan ng pagsubok? Marami na bang taong nanubok sa'yo? Well, perfect episode ito para sa'yo because we'll be talking about sacrifice. Yes, bigatin na bigatin yan. Kaya yung episode natin for today ay entitled Martyrs of Charity, Witnesses of Today. Makakarinig tayo ng mga kwento from our guests on their experiences of sacrificial love. I Yes. think sacrificial love is something that's quite lost, especially in this era of self-love. If you would Tama. agree, Chay, no? Yes, Rap, totoo. So to our FRC fam, bigatin ang ating stories for today. Welcome to another episode. Again, it's Shai. And Rap. Yes, Rap. So actually in this episode, we have two special guests. And first, we have Tita Mila Espinas, who is a widow and a mother, and a former FRC unit leader, a former book and magazine editor, but right now very much busy as the head of the Ministry of Worship in their parish, Sacred Heart of Jesus in Cainta. Wow. Yes. Welcome po, Tita Mila. Welcome, Tita Mila. Thank you. And syempre, hindi mag-isa si Tita Mila dito, Rap. We have Father Vic Robles, who has been a priest for 37 years, and also the parish priest of Santo Niño, Calumpit, the founder of the National Shrine of the Divine Mercy, and he also initiated the application of the Diocesan Shrine of St. Andrew Kim, Taegon. Wow, the first Yes. Korean saint. Tama, no? Yes, welcome, Welcome, Father. Father Vic. Kumusta kayo? Hello. I'm happy to see the family Rosary Crusade group. Yes. Salamat for inviting me and to share at nawa ito ating discussion with enlightenment ang ating pagtugon. Okay? So our main topic for today is sacrifice because we are actually celebrating the feast day of Saint Maximilian Kolbe. Today as in, yung day of recording natin. So this month, we hope to put into spotlight yung idea of sacrifice as an expression of our love for our faith, for our God. And through the stories of Tita Mila and Father Vic, we hope to be enlightened. Ano nga ba ang ibig sabihin ng sacrifice, lalo na sa panahon natin ngayon? Yes, and ang pagkakaalam nga natin to our FRC fam out there, Saint Maximilian is actually referred to as the Martyr of Charity. Martyr of Charity. Yes. So I think si Father Vic can enlighten us on bakit nga ba naging Martyr of Charity si Saint Maximilian Kolbe? Martyr of Charity because he offered his life for someone else. There is also this martyr of faith because of your belief. For example, si Lorenzo Ruiz, martyr of faith yan because he died for the faith. Sabi ni Lorenzo Ruiz, if I have a 1,000 lives, still I will offer it to God. So with that, naging purist yung judge. So he died for the faith. Samantalang, Maximilian Kolbe, the reason, the story is, to cut it short, pag may tumakas, is a big prison cell. It's like a town. It was a, sabihin natin, organized, sabihin natin, crime of Hitler. He gathered all these Jews, religious, mga thinkers, professor, sa isang prison cell. Na kapag may tumakas, may kapalit na 5 na tao na ipapalit doon sa tumakas. And it so happened, the 5th person, he was crying. He said, I don't want to die. I have a family. And then Maximilian Kolbe went into the commandant and said, I will take his life. And he said, who are you? I am a Catholic priest. Sabi niya, okay, ganyan. Nagulat yung commandant na there was somebody willing to. At ano ginawa sa kanila? They were put in a prison. Kung 10 sila, starvation yon. During that castration, he was encouraging. Finally, nung hindi siya mamatay sa gutom, sinaksakan siya ng lethal injection na gradually yung heart niya titigil. And then, sinunog yung kanyang body, and then it was August 14, and they throw his ashes. 6 million people died
during the time of Hitler. Grabe rap, no? Parang yun pala yung story ni Saint Maximilian. Very, very heartfelt din yung Yes. nangyari sa kanya. And sacrificial talaga. Imagine taking the place of somebody who's supposed to die and yet you wanna take that place. And then Yes. ikaw pa yung na-lethal injection. Kasi Oo. hindi, di ba, hindi ka namatay out of An act of starvation. charity, Act tama. of charity Parang talaga. taking one's life. Paano ba yun? Parang, di ba, you took someone's Yeah. place who was supposed to die Yeah. already. Pero Father, meron ba tayong modern day story na kind of parallel Oo, naman dun sa story ni malapit. Saint Maximilian na malapit kahit papaano? So dito, yung si Staten, ang version natin dyan ay si Richie Fernando. Hindi pa siya pare, brother pa lang, scholastic, kumbaga on Regency, na the same story, pero ang storya noon may nag-amok, ang pangalan ng nag-amok, his name is Sarom, a former soldier. He was expelled in the school because he was gambling. So he could not accept it. So what he did, he brought a hand grenade as a revenge just to throw to his classmate. When he was about to throw, Richie Fernando came to the scene and grabbed that person. He tried to bring that person out of the room. Imagine, this school is a school for handicapped, victim of landmine. He was brought outside the classroom trying to, according to the story of his father, I never met Richie. It's the story of his father because But have you met his father? I met the family, the mother, during one of my pilgrimage in Poland, which I went also to the place of Maximilian Kolbe. So Nag-connect lahat ng Oh, stories. very I don't think coincidental. this moment is by coincidence. Ah. God Yes. has brought us here, and also for our audience to experience the meaning of sacrifice. Mm. What happened is that Richie tried to grab the hand grenade. When he was trying to hold it, because then the hand grenade fell at the foot. Richie was at the back. So, gano'n, yakap niya. Tumama doon sa kuwan, felt at the knee of Saron. It bounced back at the back of Richie. Ito si Saron, ako si Richie. Bumaksak sa likod ko, exploded, all the fragment went in. Saron was alive, the whole class was survived. Siya lang po pala yung casualty. Is already a sacrifice, di ba? Yeah. Yes. Kayo, kaya ba niyo gawin yun? Ayun ang tanong. Grabe, very rich yung mga stories of martyrdom that we have talked about Yes. just recently, no? And parang naisip ko lang, grabe yung celebration ng faith natin sa ganung kinds ng stories. Like, especially martyrs, lalo na ng mga sinaunang Christianity, even leading up to the faith that we have now. And so, yung question sa utak ko, Father, is, bakit ganun yung importance ng pagpapahalaga ng faith natin sa mga ganung klaseng sacrifice? Kung isipin mo, may pagka-morbid din Yes, ng mga kasi it's really like stories na yun. giving your life, literally Oo. your life. So, bakit siya importante for our faith? Kasi we go to our master, which is Jesus himself. Di ba? He gave his life, di ba? On the cross. Sabi sa atin sa John 3:16, for God so loved the world that He sent His only Son, so that we might not have perished, that we may have eternal life. So, ang pagbibigay sakripisyo, ay mahalaga. In the Old Testament, pero nag-aalay sila ng tupa o baka. Ang tawag doon, sacrifice. Inaalay, di ba, si Joseph and Mary went to offer 2 doves o yung 2 kalapate dahil mahirap sila. Ibig sabihin, kinukuha noong inaalay yung karamdaman, kasalanan, at siya ang umaako niyan. Kamukha kay Maximilian Kolbe, inako niya yung buhay ng lalaki para sa kanyang pamilya. Well, I think it very much echoes also what the Bible says, diba, na no one has greater love than this, to lay down your one's life. life for one's friends. Oh, yan. By John 15:13. Yes. So I think in those stories po, and even with Saint Maximilian,
and also kay Richie Fernando, di ba? Yung stories na very much ine-echo din what John 15:13 is Yeah. saying. But siguro, kasi in those instances, very rare din yung mga ganong occurrences. And I would say it's very, hindi man Parang, morbid. I guess, hindi everyday na Hindi may siya- magtatanong sa'yo oo. kung willing ka ba magpalit ng position mo sa Auschwitz Camp. prison. Oo, Camp, or may diba? bombang sasabog, yung mga Tama. ganon. Not to discredit the level of sacrifice, of course. Yes. But siguro we wanna understand po, ano yung, how do we create that photo, create that picture of today, no, in terms of like sacrifice. How does that look today? Ano yung characteristics ba ng isang tao who embodies the willingness to do sacrifice? Because I think, para makapag-sacrifice ka din, di ba, there's that level of willingness to actually do it for another person. Yes. Just going beyond yourself also. Tama. And siguro, hindi na tayo lalayo. Mm-mm. We'd like to hear from Tita Mila kung ano yung naging experience niyo of sacrifice. Siguro sa inyong buhay, hindi pa alam ng FRC family yung mga pinagdaanan niyo po. But how have you experienced real-life sacrifice and real-life, like, putting your life before Other others? people. So ako hindi ko rin talaga ma-imagine na yung darating sa buhay ko yung talagang dadaan ka sa mga ganitong sakripisyo, yung mga sinasabing suffering din. No? Yung unang-una talagang naisip ko na dinaanan kong pinakamabigat na maaaring maging problema ng isang may asawa ay yung infidelity na husband. I think na ako ay naglilingkod sa simbahan, no? Member kami ng mga organization ng pang mag-asawa, Couples for Christ and Marriage Encounter Community. Parang hindi ko matanggap na dadaan pala ako sa ganon. Pero sabi ko nga, nakatulong ng malaki yung mga exposure ko sa mga teachings na yon na nadaanan namin. Kaya medyo kahit mahirap na nalagpasan, no? At kasi naisip ko yung una, yung syempre yung paano nung ma-realize ko or malaman ko na may mga ganong ginagawa yung husband ko na hindi maganda. So, ang una kong naisip paano ko anis sa magulang ko na una kasi parang hindi sila favors na naging husband ko. Yun po yung first thought niyo. Oo, yun yung so, parang nahiya ako, ano sasabihin ng mga tao. May mga ganun no? Sa simbahan, naglilingkod ka, pero may dinadaanan kang ganun. Paano ka magiging magandang role model, no? So, talagang siguro nakatulong yun na humingi mo na ako ng mga payo sa pare, ganun. Kasi lalo na sa married life. Hindi naman, kasi noon parang gusto, di ba, ang unang tendency mo, to fight back or gumante. Yeah, actually, ask ko po, nagalit po ba Iwasan kayo? mo na. Oo, talagang ang unang tendency talaga magalit. Parang ayaw kong marinig ang explanation. Yung mga ganun ba? Pero kailangan harapin Hindi pwedeng hindi masusolusyonan yung problema. Kung hindi ka naman harap dun sa problema, kakausapin, pag-uusapan niyo kung bakit nagkaganon o paano ba natin tatapusin to, paano natin susolusyonan. Pero ang naalala ko lang sinabi ng parish priest namin, hindi naman ikaw yung gumagawa ng problema. At bakit mo iiwan ng isang taong mahal mo na ikaw nga yung makakatulong para ma-save siya sa ganon. So, nilabanan ko lahat ng hihiyan kahit ang sasabihin ng mga nakakaalam sa istorya namin para ma-win back or mailagay ulit yung husband sa tamang direksyon. Ganun. So, lumaban po siya sa inyo? Kasi parang hindi siya makadecide. Parang, mahirap yung parang ano ba yung namamakas dalawa ilog. Yung parang, ano ba yun? Yung, Gitna sa you cannot choose. Parang mahirap sa kanya to decide kung paano. Basta alam niya mali siya. Sinain namin naman niya and humingi ng tawad. Pero yung proseso ng pag-aayos ulit sa buhay, pagbalik dun sa tama, hindi na naabot yun. And on top of that, nagkakaroon na ako ng problema sa anak namin. So, aware siya dun sa nangyayari. Nagsisimula na siyang magrebelde, no? Yung sa mga barkada na siya magsisik ng siguro yung para makalimot ng problema or nangyayari siguro siya sa ginagawa ng papa niya. So, nung one time pinatawag nga ako sa school, doon ko lang nalaman, kasi parang wala lang parang akala mo lang okay lang siya na nag-i-skip ng classes. So, for me,
ano yun, kasi akala ko maganda maayos hindi nahalata pumapasok siya lagi sa school, bibigyan mo pa ng Baon. tatanungin ko kung anong kailangan mo. And para lang malaman mo na hindi pala pumapasok. Sabi ko pa naman nung time na yon, parang nagkasabay-sabay yung mga problema, no? So, dahil naaapektuhan din ako dahil sa problemang yon, yung focus ko sa trabaho, pero naaapektuhan din. Parang hindi na ganun ka-effective yung performance ko sa office na kakanda absent ako, ganyan. Tapos, only to find out na hindi pala siya kasama makakagraduate. So, talagang ang hirap. Talagang inamin naman niya, no? Inamin niya. And she promised na kung bibigyan siya ng another chance, magpapakatino. So, ang hirap i-handle na, no? May problema ka sa asawa mo, may problema ka sa anak mo, no? Ganun. Tapos, nagkakaproblema ako sa trabaho ko kasi naapektuhan na nga. Pero nakakatuwa lang doon talaga siguro, malaking factor yung, sabi ko nga, involved ako sa church. Kaya yun yung parang naging support ko yung mga malapit ako sa priest, nakakapag-confide ako sa mga alam kong tao na pwede makabigay ng magandang payo sa akin para makakope, no, sa situation. And yun. Kaya siguro hindi naman ako naloka sa mga dinaanan kong problema. Sabay-sabay po yung lahat. Nagkasabay-sabay talaga. Ewan ko nga, one time nung nagpe-pray nga ako noon, sabi ko, kasi parang may nararamdaman ako na hindi maganda sa pagsasama namin mag-asawa. Kinutuban lang po kayo. Ganun yun, sabi, vision nga siguro ng mga babae. No? So, that ganun, sabi ko, hindi naman po ako bad person. Sabi ko, all throughout my life, nagsiserve po ako sa inyo. Bakit po? Paano dumadaan ako sa mga ganitong problema na ang hirap pong sabihin na deserve ko ba to, mga to, ganun. Tapos parang ang answer ni Lord sa akin yung nanahimik na ako. Sabi ni Lord, ito na nga, inire-reveal ko na siya. Hinanda mo na kita, parang ganun sinabi niya. Sabi niya. Kaya siguro nung sabi nga ng ibang mga kasama ko, kasi nakapagpatuloy ako ng pagsiserve ko simbahan. Actually, at the middle nung confrontation namin nung gabi na yon, no, umamin naman, no, lumuhod pa sa harapan ko para humingi ng tawad. May inaayos akong activity nun sa simbahan. In between, umiiyak ako, pero may kausap ko sa phone, ganito gawin nyo, parang ipinapasa ko na lang yung mga trabaho at instruct na nagampanan ko pa yon. Kaya nga wala nung may nakaalam ng mga naging problema. Hindi nila sabihin, hindi namin alam na dinadaanan mo pala yan, may problema ka palang ganun. Sabi ko, hindi naman sa tinatago ko, pero siguro prepare ako ni Lord na ma-handle ang situation ng maayos. Kahit masakit, napakasakit, di ba? Ganun na dumaan ka sa mga problema. So, yun. Paano po naging ending, kumbaga, ng whole story? Umuwi po ba siya? Or talagang naghiwalay? Parang nagsimula, naging magkaibigan uli. No? Sad to say nga, hindi na umabot sa point na talagang nagkasama kami uli. Kasi, yun nga, namatay siya ng biglaan. Okay. So, oo, yung at the height na sana medyo malapit na siguro yung pag-aayos. Yung, ibig sabihin, babalik na talaga siya sa bahay. Kasi lagi na nasa amin Masasabi ko naman na hindi naman talaga sad ending kasi naging maganda yung relasyon na namin. Ibig sabihin, opo, nag-uusap na kami at lumalabas na kami. Parang nga mag-boyfriend na. Ganon. Nag-date kayo Tapos ulit. okay na yung relationship na ng anak ko. Tumino na yung anak ko. Talagang nagtuloy na ulit sa pag-aaral. So, yun nga na siya, na heart attack. So, first heart attack niyan, dead on arrival nga. Kaya talagang no chance to Kaya nung tinitingnan ko nga siya parang sabi ko sana, kung bibigyan lang sana ni Lord ng konting extension pa sana para napag-usapan pa namin yung finality na para talaga maayos na. Alam mo, iniiyak ko noon, hindi yung pagkamatay niya. Noong una. Sabi ko, Lord, napatawad niyo kaya siya? Yung ganun. Ayoko naman po siya mapunta sa hell. Sabi ko, sana naman po napatawad. Pero alam ko naman, deep in my heart, talagang nagsisi naman. Humingi talagang tawad pati sa mga parents ko, kamag-anak ko, ganyan. Pero hindi ako mapakali. Sabi ko, sana lang, meron lang may magsabi, may maramdaman ako na okay siya. Yung napatawad naman siya ng Panginoon. At talagang last minute of his life, sana talaga ando yung pagsisisi or
dun sa loob ng chapel, parang imposible may pumasok na butterfly. Pero nung unang gabi, wala. Tapos sabi ko, wala. Na yun, baka nasaan kaya siya ngayon. Nasa tabi niyo po, joke. tapos kinabukasan, nung hindi ko na in-expect, nalimutan ko na yung sign na hiningi ko. May naririnig ako sa side ko na parang pumapagaspas. Yung parang Nagpa-flap yung Nagpa- wings. Oo, yun, Nag-flap yung wing. Flutter. Flutter. Tama. Okay. Alam mo, nakita ko butterfly and different Akala ko white- dita kalapati. Ang laki naman. Malaking It's a sign. Alam mo, anong nasabi ko pagkakita ng butterfly, sabi ko, ay, Rod! Sabi ko, Rod kasi yung the name of Yung my husband. pangalan Sabi ko, ay, si Rod! Sabi ko, ganyan. Now I know. Sabi ko, happy ka na, happy kong ganyan, masaya na. Kasi nagpakita, yun yung sign hiningi ko. Kaya there's no such thing as hopeless eh. Kasi nagiging hopeless lang kung you stop hoping, di ba? Yun, dapat lagi may pag-asa. Pilgrims Amen. of Hope ngayon, di ba? Kaya habang may buhay, Jubilee, habang buhay, may pag-asa. pag-asa. may pagsubok. Habang may pagsubok, may Pag-asa. Paghihirap. pagbangon. Para nakita ko sa TikTok yan. Habang may pagbangon, may There are two more pag-asa. major Yes. events in my life, eventful, na masasabi ko rin yung sa sacrifice, pero baka magsawa na. Ay, di po, di po. Sure. At least po nagkaroon kayo ng closure. I think yun yung pinakamabigat dun eh. Na parang Mm. galit ka for a long time, tapos biglang, okay, nagkakaayos na kayo, you think it's going well, Connecting diba? siguro doon sa this topic natin, sacrifice, I connect it with this way. Yung kanyang sakripisyo to accept yung husband and child, merong bungang nagbunga. So when you sacrifice, there is may mga bubunga ito eh. Diba? Nagsakripisyo ka mag-aral, you graduate. Nagsakripisyo ka na magtrabaho, may sweldo. Yung sakripisyo niya na patawarin yung husband at yung unawain yung anak, nagbunga. So, we could do a lot of sacrifice, little things. Kaya we don't, yung sinabi ni John Paul II during his first visit here in the Philippines, to die for the faith is the gift to some people. But to live the faith is the gift for everybody. Kaya sacrifice is part of our life. If you don't have sacrifice, you don't achieve things. So life is a pilgrimage. We are all pilgrim. Diba? Ngayon, pilgrim of hope. Pero marami ngayong pilgrim na nawawala ng pag-asa because life is a test. Life is a temporary assignment. Life is a total trust to God. A sacrifice, when you sacrifice, you offer yourself to God. Ano ba yung sinakripisyo? Sinakripisyo niyo yung buhay niyo para sa asawa niyo because you committed when you were married, di ba? Doon sa anak ninyo, anak ko yan. And I think maraming mukha kasi ang sacrifices Oo eh. nga. Parang iba-iba yan for everyone. Oo nga, yan. Kaya nga, tanong siguro sa audience, ano ba yung mga sakripisyo niyo? Mhm. Ano ba yung magiging challenge sa atin? Purpose natin. Yes. Okay? Nga pala, in fairness naman din sa husband ko, yung nandun pa rin kami sa problemang yon, nagkasakit ako eh. Kasakit pa kayo? Nagkaroon ako ng cancer of the ovary. Ah. So, pero in fairness to him, talagang siya naman yung nag-alaga sa akin na ospital ako. Tapos, minsan nga, pagmulat na mata ko after the operation, nung nandun ako sa back to my room, na-overheard ko yung conversation nila nung doktor. Sabi niya ganyan, naririnig ko bumubulong siya. Akala niya tulog ako. Kasalanan kong lahat to eh. Sabi niya, hindi ka magkakaroon ng ganyan kung hindi sobrang stress yung nadulot ko sa iyo, yung sakit ng kalooban na dinaanan mo. Sabi niya ganyan. Yun doon pa lang nakita ko yung remorseful na siya talaga, nagsisi. So yun, sabi ko talaga yung mga pagsubok, sunod-sunod nun. Patong, hindi lang sunod-sunod. Palaki ng palaki. Mm. And I was gonna ask din actually, Tita Mila, like, was there any point na niregret nyo yung mga sacrifice? Binigay niyo? Ang una talaga, ang tendency mo pag dumaan ka sa mga ganyan pagsubok, yung mag-a-ask ka ng bakit ako? Bakit dumadaan ako sa ganito?
Pero naituro na sa akin at sa dami ng narinig ko mga teaching sa simbahan, hindi magiging maganda kung hanggang sa pagkikinig lang, kailangan application. So nagtiwala ako sa Panginoon na maayos yung lahat. Little did I know na ito palang mga to magagamit ko later on sa aking ministry, sa aking paglilingkod sa simbahan. Kasi maraming na-inspire siguro sa istorya na hindi nila alam na dumadaan ako sa ganun, and yet continue pa rin yung service ko sa simbahan. Walang nakitang yung pagbabago, naging parang sobra pa yung paglilingkod ko, ganun. Kasi lalo na yung pasasalamat ko na gumaling agad ako. Dadating pala yung time na kailangan kong maging malakas, maging May mission dahil pa. mag-aalaga pala sa parents. Ah, Kasi oo. mga in their 90s na yung parents ko, na yung si Papa is turning 98 na next month. So yung mother ko, she died last October lang. So hindi pa nga kami nakakababanduksa. And it was a very painful experience din na makita mo yung parents mo na dying at talagang in pain, ganon. So siguro binigyan ako ng Lord ng pagkakataon din, kahit busy ako na I have to give up sa mga lahat na activities ko sa simbahan just to be with my mom, kasi kailangan niya ng ako lang naman kasi yung daughter. Hindi na rin siya nakasurvive siguro because of her age, sa heart ailment kasi siya. Yes. And I think you're very strong, Tita Mila, for going through all of that and still keeping like a smile on your face today, showing our FRC fam din, shedding some hope to everyone. But I think a very key component sa sacrifice that we tend to kind of overlook also is love, no? Yes. I mean, hindi mo babalikan, or at least aalagaan your family, and then also accepting your husband, going out with him again without that, without love. Yes. Diba? And that's precisely the model of love that Jesus exemplified for us all, and what we hope to also emulate in our Yes. day-to-day as FRC fam, ano? Mm-mm. If I were to take away anything from yung mga natutunan ko sa inyo, Father Vic and Tita Mila, is that to show sacrificial love, parang hindi dapat natin hintayin na yung point of death, diba? Of our loved ones, Yes. or even of ourselves, na parang hintayin pa ba natin yung point ng death natin na tatanungin tayo kung if we live for Jesus or not. As I always hear nga rin, it's harder to live a sacrificed life day by day than it is to like just die na parang, okay, are you dying for your faith? Yes or no? Eh, yung araw-araw mong sinasacrifice yung mga decisions mo para sa Panginoon, that's on a different level. And that's something that we hope to attain, as we have also heard from the stories from our episode from today. Yes, and I think, Rap, wag na rin tayo lalayo dun sa ating family, of course, na, we spend time with them every day, we also love them. So I think, wag natin masyado palakihin din yung idea of sacrifice. It could be also the smallest thing. So the day-to-day, kung kunyari, instead of like mag-phone ka for so long, di ba? Parang, give some time to your family. Sige na nga, sasagutin ko na yung tanong ng mag-reply parents kayo. ko. Diba? Kung Yung mga kamusta small ako. things, parang it would really matter. Those are sacrifices that, although tiny, very, minuscule type of things and parts of your day, it's still sacrifice. And it Yes. pays to also do that for people you love. Amen. Yes. Ayun. Maraming salamat Thank po ulit you. to our guests for sharing your wisdom and experiences for our episode for today. Yes. So yes, thank you again to our FRC fam sa pagsubaybay nyo. In this month's episode, again, it's Chai, And Rap, who leave you with the wise words of Venerable Patrick Peyton, that the family that prays together stays together. and a world that prayer is a world at peace. Thank you. Thank you po. Thank you Maraming po. salamat po ulit, Father Vic and Tita Mila. Thank you po. Thank you.